Please investigate the validity of this image of Senator Lacson private meeting. Teka lang ha. Private meeting with the Diskaya. Hindi, baka kasi AI eh. Kaya ako na mismo nagsasabi kay Lacson, ba't ka nakikipagpulong dito sa mga Diskaya na to? At ang mga katanungan dito, kailan nakuhanan ito? Bago eleksyon? O ngayong ikaw na ang chairperson ng Blue Ribbon Committee? Anong pinag-usapan? Anong konteksto ng larawan na to? Ayaw ho nating gawan ng kung ano-anong istorya itong larawan na to. Pero bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, nakikipagpulong ka sa mga resource person, hindi natin alam kung Congress Meow kailan ho ba nakuhanan ito? Bago election ho ba ito? O ngayong kasalukuyang chairperson na itong si Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee? Ano bang nangyayari dito, Senator Ping Lacson? Yan ang problema kung bakit nagagalit ang ating mga retired military sa mga pinaggagawa mo. Isinusuka ka ng mga Marines, ng mga Army, dyan sa pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez. Meron ho kasing hobby itong si Ping Lacson na pagka lumabas sa bunganga niya, akala niya lahat ng tao naniniwala sa kanya. O siguro, noong mga naunang panahon. Pero ngayong mga panahon na to, ibang usapan na ho. Mga kababayan natin, alam nila pagkaya ang mama na yan, aso ni Martin Romualdez o aso ni Marcos Jr. Mantakay mo, paano may pagtatanggol itong si Marcos Jr.? Pinirmahan niya ang budget. Paano may pagtatanggol itong si Martin Romualdez? Tauhan niya yung nag-insert ng kung ano-ano sa 2025 budget. Ngayon, pagka napupunta na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dyan sa dalawang individual na yan, bigla yung ibabaling. Maya-maya makakakita kami ng ganitong klaseng larawan. Anak ng Veteran Garapata, hindi naman ho ata makatarungan yan para sa sambayan ng Pilipino, Senator Ping Lacson. Di ba? Bigyan nyo naman ho ng katiting na hustisya ang ating mga kababayan dito sa isa na to. Kung ano man ang pinag-usapan dito, kailangan ho nating malaman. At yan na nga ho ang ating aalamin sa ating susunod na larawan. Hindi ho magkanda o gaga itong aso ni Martin Romualdez sa pagpapaliwanag sa mga media kung ano nga ba ang konteksto dyan sa larawan na yan nitong si Ping Lacson at nitong mga Diskaya. I did not know the Diskaya, and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met them. O yun naman pala. O ano na? Ito ha, ito. Paliwanag nitong ano nga kasing tawag nito? Lacson Tago Boy. Ito, papaliwanag nitong si Lacson Tago, si Boy Tago, ito. Sana sa administrasyon nitong si Bibi Sara, wag kang magtago ha. I didn't receive any campaign contribution. Hindi nga. Totoo ba yan? Baka binubola mo lang kami. Kinumpirma ni Sen Ping Lacson na nakasalamuhan niya ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya bago ang May 2025 midterm election. Kasunod ng larawang ibinahagi ni Cavite 4th District Rep Kiko Barsaga, ang kapal na mukha mo, Lacson. Bago eleksyon nakipagkita ka, tapos sasabihin mo, hindi mo kilala. Tapos sasabihin mo, hindi ka tumanggap ng ano. Bago eleksyon yan eh. Kailangan ng pera ng mga politiko dyan eh. Lokohin mo si Soto, kayong dalawa maglokohan, pero wag nyo kaming isama sa inyong mga kalokohan. Mga walang ya talaga kayo. Ayon kay Lacson, ang anak ng namayapang si Marge Jen Francisco Villamor na si Fred Villamor ang nag-ayos ng kanilang pagkikita sa opisina ng Taguig City noong Abril. Nagkita kayo. Buti pa naman itong si Senator Rodante Marcoleta. Merong full disclosure. Mr. Chair, full disclosure. Ika nga tinext ako nitong ang aking malapit na kaibigan, si Congressman Mike Defensor. Sinabi niya, merong gusto makipag-usap sa akin. Merong ganon! Ikaw meron! Kung hindi pa lalabas ang mga ebidensya, hindi namin malalaman na bago pala eleksyon, nakipagkita ka sa dalawang kontraktor na yun. Kung makapagsalita ka, akala mo sobrang linis mo ah. Ang kapal ng mukha nitong si Ping Lacson. Diba?
O sige, lagay lang ho natin dyan yung larawan na yan para talagang solidong-solido ang dating, di ba? O, Pinglaksan, baka namimiss mo na mga diskaya, ha? Ano ba pinag-usapan nyo dyan? Ba't nag-courtesy ano kayo? Ika nga, meron kayong courtesy meeting, ha? Ano pinag-usapan nyo dyan? Kumusta ang business? Ganon? O anong lagay ng mga control project na ginagawa nyo? Ganon? O magsisenador ako, ha? Huwag tayong maglokohan dito. Senping, kumbaga ikaw bukas na libro sa sambayan ng Pilipino. Alam namin ang karakas mo, Brad. Ito, dito tayo kay Sir Ed. Kuya Ed Vlog. Kuya Ed Vlog. Game. Bayan ang Kuya Ed po. Reaction po Yan. namin sa nagbabiral ngayon na statement ni Mr. Lacson, Yan. na may probability na makulong si Sergeant Godesa if hindi mapatunayan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, Yan. hindi ka nanalo sa eleksyon. Yan. Pangatlo, wag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Yung! Palakpakan natin itong si Kuya Ed. Kuya Ed, mabuhay ho kayo, ha? Palakpakan natin. Magkakaduguan tayo. Nako. Itong mga retired military personnel ho na to, wala na po sila. Ang utak ng mga yan, kung paano magsilbi sa pamahalaan, kung paano pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Yung profesyon ho na yan, kumbaga inaalay mo ang buhay mo para sa iyong mga kababayan, di ba? Ngayon, retirado na sila doon. At yung mga yan, ika nga, nasanay na sila doon sa buhay na kung saan hindi nila iniisip ang pansarili nila. Laging para sa bayan, para sa bayan. Ginagawa namin to para protektahan ang ating mga kababayan. Ngayon, ganito ang nangyayari. Sa tingin nyo ho ba, yung sinabi na yon itong si Kuya Ed na magkakaduguan tayo, hindi mangyayari yan kung sakaling maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Blue Ribbon Committee na yan? Di ba? Tingnan nyo naman kung gaano King Lacson, walang niya ka talaga. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang santo. Akala mo kung sino kang malinis. Binabanatan nyo si Senator Rodante Marcoleta. At least si Senator Rodante Marcoleta, hindi siya nakapagkita bago eleksyon sa mga diskaya na yan. Ang kapal ng mukha mo, ha? At least umamin ho yung walang ya. Ito, mga kababayan, rekta ho tayo sa interview niya dyan sa News 5, dyan sa Net 25. Okay, game. Testimony po yung ito under oath din naman sila Bryce Hernandez, lahat po ng tumatayong testigo na yan, minsan magkakasalangot po yung kanilang mga testimonya. Nakakasuhan po yung mga taong itinuro kaagad nito. Ano po ang saloobin nyo sa ganun nung ito po ay ito ay lumalabas po ngayon sa lahat po ng mga sworn under oath to tell the truth at yung mga kanilang mga testimonya po, Senator Ping? Yeah. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay. No? Set aside muna na May nalalamang probative. Di naman abogado. natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Attorney Spera. Huwag na muna yon. Bida sa as it may, no, ibang usapin yon, sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat. At under oath, nag-testify siya. So, kung yun ang ating pagbabasihan, definitely, merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya, na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun. O kaya, meron pang lalabas na sasabihin, tama yun, kasama rin ako sa pag-deliver. Okay. And walang magre-refute, walang kokontra na hindi totoo yan. Napakatibay nun. Pero, yung usapin naman na, okay, may sinumpang salaysay ka sa harap ng Blue Ribbon Committee.
At ito'y notaryado rin ng isang lawyer na authorized naman kasi notary public na tumanggi naman. So may kasibihan yung mga abogado dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagpunta sa notaryo at ikaw mismo nagpanotarize? Ang sagot niya maliwanag, opo. So kung hindi pala totoo yun, kasi wala naman sa kamay namin yun dahil sabi ko nga, function kasama sa function ng Executive Judge ng Manila na siya magsagawa ng investigasyon. At inimbestigahan na yan. No, na I believe meron ng pagka mga kalaban sa politika na nagtetestimonya na merong mga tawag dito, mga notaryo na umaatras, mabilis ang investigasyon. initial pleadings na pinadala si Attorney Spera. Dahil nga lang, hindi ko alam kung nakontak na nila si Sergeant Gutesa. Dahil hindi nila alam yung address. Katunayan, tinulungan pa nga namin, nag-provide kami ng address base doon sa 201 file ni Gutesa sa kanyang, nung dating Bilis, nasa Armed Forces pa siya sa Philippine Bilis Marines. makakalkal ng Kasi file, diba sinabi ko, magsasagawa kami ng RCBI, record check, background investigation. Sa nakuha ko yung address, pinadala ko doon sa opisina ng Executive Judge para makatulong sa kanilang investigation. Now, where are we now? No? Naghihintay tayo ngayon na merong ilalabas kung sisulpot siya sa susunod na pagdinig. Ang problema, hindi nga siya dumating sa DOJ. Yes, kasi hindi doon na mapunta rin yung aspeto ng prosecution. Kasi sa amin, in aid of legislation. Although, pwede kami mag-recommend kung sino yung mga taong nabanggit na na-implicate na ipo-prosecute. Trabaho rin namin yun kasi accountability of public officers and investigations. Yan ang nomenclature ng Blue Ribbon Committee. So sa parte ng investigation, pwede kami mag-recommend. At ginawa na namin to in the past. Nag-recommend kami diretso sa Ombudsman, nag-recommend kami diretso sa DOJ. In this case, pwede namin i-recommend pa rin sa ICI. So nandun tayo ngayon. Naghihintay tayo ng corroborative evidence or statement para suportahan yung kanyang salaysay. Otherwise, yung kay Sergeant Gutesa will remain as mere allegation. Allegation. Nandun tayo ngayon. Yung kay Gutesa lang ba? Kaya nagagalit siya yung mga yung mga retired marines siya. Yung kay Gutesa lang ba? Kay Gutesa? Lahat yan remains allegation. Pag yung kay Diskaya, ikaw naman Senator Ping nagkakagago. Lang yan Lahat yan wala pa ebidensya. Pati yung kay na Alcantara, yung kay na Bryce Hernandez. Puro laway rin naman ang binigay sa inyo Ito, Senator Ping, yung headline na naman syempre kayo sa mga pahayagan ngayon. At sinabi nyo po yung mga House budget insertions much bigger than the Senate. Ang sabi nyo nga, yung mga senador, halos lahat po ng senador, may nagkaroon po sila ng mga insertion, the biggest of which was 10 billion, ranging from 5 to 9 billion. Pero ang nakaka-alarma, sabi nyo nga, ang Kongreso mas malaki. And there are over 300 of them. Based po sa inyong calculation, kung meron na kayong naging investigasyon, magkano po ang nakikita po natin na nagawang insertion kada kongresista at ilan po sa kanila out of the 314, if I'm not mistaken po, ang meron ko yung nakita po? Yeah, thank you for the question. Opo na po. Huwag ka magpa-thank you for the question. Kargado yung tanong na yun Mabuti na ma-clarify. Kahapon nagkaroon kami ng caucus at ramdam ko na may pagtatampo yung aking mga kasamahan dahil nga nalagay sila ng spot at pinaliwanag ko sa kanila the overarching reason kung bakit ko inilabas yung without naming names kasi I don't also want to put them on the spot, neither House Senate, hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ko is para bang magkaroon tayo ng we should take notice na magkaroon tayo ng wake up call. Huwag naman tayong, kasi ang sinasabi kong insertions, ano pa lang ito, DPWH pa lang. Hindi pa kasama yung ibang insertions na sa tingin ko, kung sa iba naman, mga institutional. Pero ito, naglabasan mga various infrastructure projects sa mga distrito, kung saan-saan. So yun naman ang purpose ko, para nang sa ganon, may crisis na nga tayo tungkol sa mga flood control projects, anomalies, mga ghost projects, para bang pagkakataon na natin ito to move forward at least starting with the 2026
diyan nga proposed measure na nakapending pa ngayon sa House at saka sa Senado. Na mag-ingat na tayo at alalahan natin na meron tayong hinaharap ngayong kontrobersya involving both houses. Yun na naman ang aking purpose o yun aking mensahe. Hindi ko hangad na ilagay sila on the spot or maski sino, no, yung buong institusyon. Kasi ang worry nila, in-express nila kahapon, natatamaan yung buong institusyon. Sabi ko, hindi lang naman Senado. Sinabi ko rin na both houses guilty naman sa sobrang insertions sa DPWH. Ang problema, ang inatake mo lang mga kasama mo eh. 'Di ba? Halos lahat ng senador merong insertion. Ganun kasi statement mo eh. Napakagago eh, 'di ba? Yung tipong kasama mo eh. Hindi ko naman siya pagtakpan mo. Ang dating dito, patalon-talon ka. Pinag-uusapan muna natin, DPWH, period. Huwag muna tayong tumalot. Tapusin muna natin to. Panagutin muna natin yung mga buhaya sa House of Representatives. At kung meron sa Senado, sapat ang mga ebidensya, panagutin din sila. Pero yung problema, pag napupunta na kay Martin Romualdez at dito kay Marcos Jr., tumatalon ka, brade. Yan ang problema namin sa iyo eh. Bakit nakatuon sa DPWH? Kasi nandyan yung naglabasa na mga issues, mga ebidensya na kung saan meron naman talaga mga mababatas na nangungumisyon sa tulong na rin ng mga district engineering offices. So yun lang naman aking purpose. Gusto ko i-clarify at salamat sa inyong pagtatanong and matulungan niyo ako ma-clarify na hindi ito patungkol. Wala kang maika-clarify. Kasi ahawa ka sa itlog ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Period. Yung pinoportray mo ang sarili mo bilang credible, independent, maaasahan, kabalintunaan yun. Kailanman hindi ka naging ganon sa pag-upo mo ngayon bilang isang senador. Sa bagay, di ka naman talaga ganon eh. Kung kanino ka makakapagpakaaso, dun talaga eh, di ba? Langya ka. Sa mga Paliwanag mo yung picture na yan. Bakit bago election nakipagkita ka sa mga diskaya? At yung mga diskaya na yan, kilala bilang nagbibigay ng pera sa mga politiko. tao-tao, sa mga senador man o congressmen. Ito'y patungkol sa amin lahat, no, reminder na binabantayan tayo, mag-ingat tayo. So, just Yun lang naman. And gusto ko lang i-clarify na insert Yun lang naman. Yun ngang, ang tawag dito, yun ngang napuportray sa media. Kumbaga kayo lang dalawa ni Soto ang malinis. Lahat ng kasama nyo, lahat ng dinatnan nyo sa Senado, mayroong problema. Huwag tayong maggagawa. Anak ng toko, naglolokohan tayo dito, Lacson eh. Di ba? Yun ang gusto mong i-portray. Halos lahat ng senador may insertion. Siyempre, yung dalawang bagong dating na si Soto at itong si Ping Lacson, sila lang malinis. Yung mga alyansa senator na kakadating, sila lang malinis. Lahat ng dinatnan nilang senador na ayaw sa impeachment, na ayaw dito kay Marcos Jr., ayaw sa mga polisiya ng administrasyon, meron kayong insertion, makinig kayo, nakita namin, mapapakulong kayo, masisiraan kayo sa sambayan ng Pilipino. Optics lahat yan, Brad. Huwag tayong maglokohan dito. Pagkatapos mong binanatan, babawi ka ngayon? Ano kasi raulo? insertion per se, hindi naman to illegal. Yeah, oo. Ang insertion, ang isang tawag pa diyan, amendment or amendments. Ang amendment, ano yan, constitutional mandate namin yan eh. Kasi kami yung may power of the purse, pagka pinadala sa amin yung National Expenditure Program, magiging remiss naman kami sa aming constitutional duty para irepaso yung National Expenditure Program at mag-introduce ng amendment. Kung ang tingin namin, meron dapat na o nakaligtaan ng executive branch, kailangan i-correct namin sa aming pananaw. Dahil may mga ahensya na lumalapit sa amin, pati mga local government units, lumalapit sa mga kumakatok sa pintuan ng mga senador, mga congressmen, nanghihingi ng mga project na hindi na isama sa NEP. Na kung i-evaluate namin, may katwiran naman. For some reason, hindi na isama. Kasi nabanggit na ito ni DBM Secretary. No? Sabi niya, ang total na amount na hinihiling bago sila nag-budget call, nasa 10 trillion. Wow. Ang budget ceiling naman, nasa 6.79 trillion lang. Yeah. So siyempre, meron silang hindi mapagbibigyan. Sa amin naman, trabaho namin yung pagdating sa Kongreso, lower house, and then eventually sa Senado, i-review namin yon. Baka meron silang nakaligtaan na unjustly nakaligtaan. So walang masama sa amendments.
Pero ngayon, dahil nagising na tayo sa katotohanan, gawin natin man lang na transparent. Oo. Ito lagi kong pinaglalaban at marami kong kasama na rito sa Transparent. Senado na panahon na Kung transparent ka, dapat i-disclose mo na nakipagkita ka nung bago eleksyon dito sa mga diskaya na to. Yan ba transparent na pinagmamalaki mo? Ano to, gaguhan? Gusto mo transparent pero nagpagkita ka sa mga diskaya, nagbibigay ng pondo sa mga politiko pagkapanahon ng kampanya? Hindi ka nagpaka-transparent? Lokohan mo itong ginagawa na to ni Lacson eh. Yung tipong pinoportray niya lagi, sarili niya, malinis, anti-corruption. Huwag tayong maglokohan dito, Lacson. Lagi ka na lang ganyan. Yung tipong, okay lang sana eh. Okay, ito, baka lumabas pa tong larawan na to. Ito, para sa full disclosure, mga diskaya, nakipagkita ako sa inyo bago election. Kaso ang pangit lang kasi sa optics noon. Dahil election season, makikipagkita ka dito sa mga campaign contributor, nagbibigay ng pondo sa mga politiko pagkapanahon ng kampanya. O ngayon, kaya siguro yung issue nitong si Chis Escudero biglang kumalma dito sa campaign contribution na to dahil mahirap na, baka makalkal tong mga ganitong klaseng larawan at bigla siyang matanong. Hindi ko sinasabing tumanggap siya ng campaign contribution, ha. Wala ko tayong sinasabi. Nagpaliwanag na nga siya dun sa video natin. Kilala ang mga diskaya na nagdudonate sa mga politiko. Yun lang ang sinasabi ko. Nakipagkita si Lacson bago eleksyon dito sa mag-asawang diskaya. Period. Tapos ang usapan. Tuloy natin. para i-identify natin yung proponents. Kasi pag naka-shield yung pangalan o yung identity sa mga proponents, malakas sa loob nila kasi hindi naman sila matutukoy kung sila ba mismo ang nag-insert. So Senator Ping, just to clarify, so yung when you made that pronouncement no, na mas malaki po ang sa House, wala pa kayong kung magkano at saka yung kabuuan at kung tigma magkano kada kongresista. Kasi unlike sa Senate, meron na kayong nabigay na parang meron kayong example no? May 100 may ballpark. So yung sa Congress, just to clarify, wala pa kayong na-release na nasasabi na ballpark figure kada kongresista at kung ilan po sila? Hindi na masyado, sabi ko nga, hindi masyadong importante yung detalye. Okay. Yung klarong message, yung sabi ko nga overarching na mensahe na simulan natin sa 2026 budget kasi naandyan yung budget ngayon, tinatalakay natin. Okay. At mismong si Pangulong Marcos, diba sinabi niya na yan, Pangulong Marcos na naman. Bawas-bawasan na natin Pangulong Marcos na naman. yung pagmamanggel doon sa ating national budget. Kasi Pangulong Marcos na naman. Pangulong Marcos, yung Pangulong Marcos niya na pinirmahan ang falsipikadong budget. Yung Pangulong Marcos niya na sambahin mo ha, pagawa ka ng rebulto ni Marcos sa bahay mo tapos gabi-gabi magdasal ka ha. Langya ka, kailangan nyo lahat yan. Dahil ngayong mga panahon na to, sambahin ng Pilipino, pinapanood kayo at hindi sila natutuwa sa mga kababuyan na pinagagawa nyo. kasama sa ekonomiya. Why? Kasi Why? lalo yung mga Tanong mo, sagot mo, nakasara ulo. Sabi siguro, baka hindi ko mapapogi dito sa interview ko na to si Soto, nito si Marcos Jr. Kaya tanong ko na, sagot ko pa, ganun ako katindi. priority Yes. projects ng national government. No? Kasi ang nangyari dito sa 2025 o I think even sa 2024 GAA, pati yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan ng gusto, may counterpart fund. Pati yun, napaka-eleman eh. Oo. Tinanggal yung counterpart, yung local fund, at nilipat sa kanilang mga pet projects. Ayan. So ano mangyayari doon? Hindi ba, bukod sa hindi Naumpisahan. mapapatupad yung proyekto, kahiyaya pa tayo Oo. doon sa ating mga Foreign counterparts. kapartners na mga bansa na kung saan sila yung mag-provide ng counterpart fund. At ito'y pinag-aralan din nila. Both countries, JICA ng Japan, o kaya kung ano man yung KOICA ng South Korea, nakakahiya tayo kasi meron tayong counterpart na nakalagay sa net, pagkatapos pati yung pakikialaman ng mga kongresista, ng mga senador, at malilipat sa kanilang pet projects. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi lang yun. Ang impact sa ating ekonomiya, madidiskaril yung direksyon ng ating national government. Kasi ito, pinag-aralan ng husto ito, especially yung foreign assisted. Okay. Kaya yun naman ang mensahe ko. Hindi na, gusto ko liwanagin kasi ito niliwanag ko rin sa aking mga kasamahan dahil ramdam ko yung kanilang pagtatampo, bakit naman parang pinasama yung institusyon. Sabi ko, gamitin lang natin opportunity ito
para the Senate will now lead the way and set the example para sa isang truly transparent budget starting with 2026. Na ipakita natin sa publiko na transparent tayong lahat. Yun naman na aking purpose eh. Wala naman akong purpose na manira, sirain ng institusyon, na sa tingin ko, Yun nga ang optics, yun nga nangyayari, anak ng Petrang Garapata. Hindi maintindihan, Brad. Lahat ng lumalabas sa bunganga mo, pinipick up ng mga patron, mga tauhan ng iyong patron ng mainstream media. Yung mga tauhan nila, yung boss nila, yung mga hawak nila mga mainstream media, kaagad nakatwist to kaagad yung mga pinagsasabi nitong sintong-sintong ano na to. yung iba, ganun yung pakiramdam nila. Okay. Senator Ping, may balak po ba ding isalang si Senator Mark Villar bilang dating secretary po ng DPWH during the Duterte administration? Not for anything, pero hindi naman po mapagkakaila na marami po din siyang maiaambag sa usapin na ito. Pero paano natin siyang isasalang? Una-una, senador siya. Pangalawa, wala naman nag-i-implicate sa kanya. Di ba? Hindi, Yan not for yung merong any, yun nga Yeah. yung sinasabi ko, yung testimony niya. Masyado naman obvious kasi yung tanong mo yun. Wala naman nag-i-implicate sa kanya tapos sasalang siya. Pwede siyang tanungin na kung ano magiging mako-contribute niya dito sa usapan na to. Kasi wala namang maraming anomalya, walang nag-i-implicate sa kanya. Ano bang ginawa niyang unique nung siyang may hawak sa DPWH? Yung dapat ganun yung tanong. Na factual lang, without any, alam mo, wala kang inaano sa kanya, wala kang, you're not accusing him of anything or being party to anything illegal nung nakarang administrasyon, but only if he is willing, number one, and number two, para makuha din natin sa kanya kung ano ang nangyari, the 6 years was he 6 years, 6 years din siya, no? DPWH. Naupo na secretary ng Department of Public Works. Without any accusation, na wala kang inaano sa kanya na may mali siyang ginawa o illegal na ginawa. Makuhanan lang ng ambag, Senator. Yeah, impliedly, yes. Implied naman yun eh. Maski sino sa aming mga kasamahan, tulad sina Senator Jinggoy, napulaan din ako rito. Bakit daw pinaupo? Kaya napakahirap din talaga situation. Damage you do, damage you don't. Di ba? Pinabaya ko magsalita si Senator Jinggoy Estrada, pinabaya ko magsalita si Senator Joel, dinapulaan din ako. Na sinasabi, ba't mo pinaupo yan dyan? Ini-implicate yan. Ngayon, sabi ko nga, implied naman yan na maski sino sa aming mga kasamahan na sa tingin nila, meron silang gusto i-clarify o ipaliwanag. Open naman sila na pwede mag-manifest, no? Not necessarily sumagot sa mga tanong, pero pwede sila mag-manifest na ito, dahil ako'y marami nagsasabi na ako'y ganito, gusto ko lang ipaliwanag sa komite at sa publiko na ganito yung aking naging role. Tapos. So it's up to Senator Paliwanag lang kasi mainit eh. Yung tipong sunog na sunog ka sa sambay ng Pilipino. Sobrang napaso si Lacson eh. Masakit to kasi mga kababayan. Yung ibinabato sa kanya, mga retired military, galit sa kanya. Bakit mo kakasuhan si Gatesa? Dami nagsisinungaling dyan sa komite mo, ba't di mo kasuhan? Si Bryce Hernandez, si Alcantara, sabi ni Alcantara nung una, wala siyang alam sa sinasabi ni Bryce Hernandez. Gimmick niya yun, racket niya yun. Ba't di kakasuhan? Nagsinungaling din pala. Ngayon yung Marine na inimplicate itong si Zaldico, Martin Romualdez, dahil sa notaryo, kakasuhan? Mark, kung meron siyang gusto i-clarify, kung meron man siyang ika-clarify. Pero sabi ko nga, hindi nababanggit nga yung kanyang pangalan except sa mga social media na sinasabing hindi ba dapat, tulad kayo, di ba, ang inyong parang perception, dapat lang na dahil siya'y nanungkulan bilang DPWH Secretary sa loob ng 6 na taon, marapat lang na magpaliwanag siya. Pero nasa sa kanya yung, kasi siya naman na nakakalam kung meron siyang dapat ipaliwanag. As far as the committee, wala naman kami nakikita sa ngayon base sa mga testimonya ng mga resource persons. Kasi nga, Lacson, walang korupsyon. O meron man, hindi involve ang administrasyon ni Digong nung panahon na yon. Ang problema dito, involve ang administrasyon sa napakalalang korupsyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Yun ang problema natin dito. Dalawang magkaibang hayop yan, ika nga. Dito, napakalala ng korupsyon, nakukonekta sa administrasyon. Panahon ni Digong, meron pa rin korupsyon, hindi ko sinasabing wala. Pero hindi kasama ang administrasyon.
Hindi ko sinasabing malinis ang administrasyon ni Digong. Wala ko tayo. By the way, marami kong naglalabas ang magagandang balita ngayong mga araw. Pagkabukas ko ng FB, sabing ganun, no? Si Tatay Digong daw, interim release, palakpakan. Mabuhay! Alright! Matutupad ho ang ating pangarap. Pangarap natin ho yan sinasabi natin. Uy, ano na ho, 993,000 subscriber na ho tayo. Konting tulak na lang, ika nga. Na meron siyang dapat ipaliwanag. Oo. Kasi hindi naman nababanggit ang pangalan niya mismo sa formal na hearing o pagdinig ng komite except sa social media o kaya sa mainstream Oo. media. Senator Ping, your reaction po sa pagbibitiw po ni Mayor Magalong po. Tapos ang pumalit po ay si dating Police General Azurin. Kayo po ay makaka-apekto ba ito sa inyong investigasyon, sa inyong mga hearing, yung pagpalit? Or did you see that this was coming? Kasi from police, dating hepe ng police, no? Tapos mga kabaro nyo po, Senator Ping, yung reaction nyo po dito sa naging pagpapalit kay Mayor Magalong? Unang-una, sayang. Kasi meron na siyang institutional knowledge si Mayor Magalong. Marami na siyang stock knowledge, ika nga, tungkol sa mga pwede niya ma-contribute doon sa ICI. Yung pagpalit naman ni General Azurin, kasi pareho ko sila naging tauhan Yung direct na naging tauhan hindi yung tauhan dahil nag-PNP ako. Yes. Kasi maski si General Torre, naging tauhan ko, pero hindi ko alam kung siya naka-assign nun. Katunayan, nang nagpunta siya sa Senado, sabi ko, saan ka ba naka-assign nung ako yung PNP? Pero si General Azurin at saka si General Magalong, parehong naging tao ko directly under me. Correct. At kabisado ko yung kanilang work ethic, kabisado ko yung kanilang integrity, kabisado ko yung work experience. So, win some, lose some. Kasi nga, nag-resign na si Mayor Magalong at ako yung nanginayang dahil sabi ko ng dahilan. Si General Azurin, excited din ako makita kung ano yung maiko-contribute niya. Ngayon, sa tanong mo, ito ba makaka-affect doon sa aming trabaho naman sa komite? Wala. Kasi separate Okay. Nagko-compliment nga kami Lahat ng katunayan, yung Nagko-compliment na pagtulungan yung mga senador. Yun, nagko-compliment siya doon. ng aking dalawang privilege speeches, pati lahat ng attachments. Nung ako'y sinumpina o ako'y inimbita ng ICI, binigay ko lahat doon 11 folders, lahat ng nilalaman, lahat ng attachments. At sana makatulong kasi nandun, ebidensya yung nandun Merong photographs, merong dokumento, nung parang makapag-file sila ng malversation through falsification kasi nga pinalsipa yung para makasingil ng pera doon sa sinasabing completed na hindi naman, ghost naman. Nandun lahat yun. So yun, nakapag-contribute na kami at patuloy kami mag-contribute as of 10. Ipapadala namin yung lahat ng pangailangan, hindi lamang ng ICI, kundi pati DOJ. Katunayan, from time to time, inihiram ng DOJ sina Carly Vizcaya, si Bryce Hernandez, at binibigyan namin. Ang usapan namin sinabi ko na kay Senate President, maski hindi niya na ako inform, basta pinapakuha ni Secretary Boying Remulla, ipadala na namin basta escorted ng aming OSAA. Yeah. Okay, Senator Ping, yung sa mababang kapulungan, yung House Tricom, already suspended yung kanilang mga hearings. Sa tingin niyo po, gaano pa katagal ang itatakbo po ng mga hearings ng Senate Blue Ribbon Committee? Ito ba, are you intending to see this through? Kasi libo-libo po yung flood control projects po na pinag-uusapan natin, o kapag nabuo nyo na po yung nais ninyong amyenda sa batas o mga bagong batas o babaguhin sa patakaran, alam natin meron ng budget reform na sinisipat. Ano po ang balakin ng Blue Ribbon? Hanggang kailan po itatagal ditong mga hearings ninyo? Hanggang may mga major developments, mga bagong developments na kailangan tumbukin. Kasi nakabitin kami ngayon Nabanggit na si Congressman Saldico, nabanggit na si Speaker Romualdez. Kung hihinto kami ngayon, lalong mare-reinforce pa yung perception o yung sinasabi nila, rightly or wrongly, na pinagtatakpan namin. Meron kami pinagtatakpan. No. Hindi, meron. Meron talaga, Brad. Kahit sabihin mong wala, meron. Meron kayong pinagtatakpan. Kahit ano pang sabihin mong wala, meron talaga.
yung flow ng investigation, kung paano ilatag yung mga resource person, huwag tayong maggaguhan, Lacson. Meron mong gaguhin ng sambay ng Pilipino dito sa Senators. Pasensya na ho, aga-aga. Pasensya na ho. Kasi itong mga ganitong klaseng interview, kailangan ho talagang idiin yung ating mga punto dyan na meron talaga kayong pinagtatakpan. Kaya nagagalit yung mga retired military. Kaya naglalabasan yung mga ganyang klaseng larawan. Kasi pinapakita nyo na napakalinis si Marcos Jr. at ni Martin Romualdez eh. Pagka nagagawin na sa kanila yung investigasyon, biglang tumitigil. Napapalitan ng chairperson ng mga komite. Napapalitan ng Senate President. Huwag tayong maglokohan. No? Maliwanag yung sinabi ko. We will go where the evidence leads us. Ano? Hindi nga ako Pupunta. O itong ebidensya na to, ano to? Di natin pupuntahan yan. O anong nangyari kay Gutierrez ha? We will go where evidence take us. Kabalbal talaga nito. doon sa mga ingay na may kinakampihan, merong pinagtatakpan, Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Yung sasabihin mo, hindi kayo makikinig. Kaya nga nagpapaliwanag ka ngayon eh. Dahil napasok ka eh. Kasi sinasabi ng mga netizen, binabanatan mo yung mga kasama mo. Lahat ng senador may insertion. Para saan? Pinag-uusapan natin yung DPWH. At DPWH lang tayo. Pupunta tayo dyan, huwag ka magmadali. Diversionary na tactics. Bakit? Dahil nagsalita si Gutesa. Ang bihira. target. Bahala sila sa perception. Basta't ako, ang guiding principle ko, kung ano yung nararapat gawin at yung sa inakala kong tamang gawin, hindi yun ang tamang gawin. Alam nyo, masakit sa loob ko pag tuwing mayroong bagong resource person at mag-implicate ng kasamahan ko. Kasi matagal ko na rin nakasama si dating Senate President Chis Escudero. At tagal ko nang kasama niya sa Senate. Senator Jinggoy, Senator Joel. Mga naging ka-close ko na rin yan bilang mga kapwa-senador. Yes. Pagkatapos maririnig mo na may implicate, hindi magaang sa aking kalooban yon bilang chairperson. Pero sabi ko, wala naman O papiliin kita. Si Chis Escudero, yan si Martin Romualdez. Maliwanag ang sagot. Pipiliin mo si Martin Romualdez. magagawa. Pipigilan ko ba yung resource person? Huwag mong banggitin yan kasi kaibigan ko yan. Oo. Huwag mong banggitin yan kasi nakakahiya sa taong yan. Hindi ko naman pwedeng gawin yun. Huwag na lang kami mag-imbestiga kung ganun yung aking gagawin panuntunan. So, yun. Oo. Senator Ping, ito, no, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, kayo ba at kayo po ay kinokonduct nyo pa rin po yung mga Senate Blue Hearing Committees, hearings po ninyo, are you open to inviting him? No, kasi nag-resign na siya, hindi na siya congressman. Wala na akong obligasyon o wala na akong tinatawag na interparliamentary courtesy doon sa lower house. Kasi hindi na siya member ng lower house. So yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami